Isang katawan na naman ng tao ang natagpuan sa tabing ilog. Wala ng mata ang biktima at ang kanyang mga braso ay putol na rin. Butas din ang dibdib nito. Gabi-gabi nang nangyayari ang karumalduman na krimeng ito. Hanggang ngayon misteryo pa rin sa mamamayan ng Santa Cruz kung sino ang gumawa ng kagimbal-gimbal na nagaganap sa kanilang baryo. Pati ang mga otoridad ay wala ring maturo na sospek dahil malinis ang pagkakagawa ng krimen. Hindi na natiis ni Noel ang mga nagaganap. Desidido na siyang alamin kung sino ang tunay na salarin kahit buhay pa niyang maging kapalit. Isang gabi habang maimbing na natutulog ang lahat, kinuha niya ang isang itak nila at lumabas ng bahay para pumunta sa may ilog. At doon niya nasaksihan kung sino ang salarin sa mga nagaganap na krimen sa kanilang baryo. Kahit nakatalikod sa kanya ang babae, ay kilalang kilala niya ito. Ito ay ang kapitbahay niyang hindi makabasag pinggan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Halos maduwal si Noel sa kanyang nakikita na kamatayan ng isang tao. Kahit pa nakatalikod ang sospek ng krimen, ay kitang-kita ni Noel ang nakakurbang ngisi nito sa kanyang labi habang pinagpapalo ang ulo ng biktima upang makuha ang utak nito gamit ang kanyang itak. Gamit ang mga kamay ng babae, ay ibinaon niya ito sa mata ng nakakaawang biktima. Tinadtad din ng salarin ang mga kamay ng biktima na tila ba karni ng baka. Dahan-dahang lumabas si Noel sa kanyang pinagtataguan nang hindi napapansin ng babae. Dali-daling tinaga ni Noel ang likod ng babae gamit ang kanyang itak. Ngunit hindi agad namatay ang babae na siyang ikinabahala ni Noel. Parang ang hindi nito ininda ang pagkakataga ni Noel sa likod nito. Nalilisik ang mga mata nitong hinarap si Noel at sinakmal sa leeg. Halos hindi makahinga si Noel sa sobrang higpit noon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nahawakan ni Noel ang kwintas ng babae. Ang kaninang nalilisik na mata nito ay mas lalong lumala. Nagkaroon agad ng ideya si Noel. Hinila niyang kwintas ng babae dahilan para manghina ito. Walang inaksayang panahon si Noel at bigla niyang initak ang ulo ng babae. Habol ni Noel ang kanyang hininga nang magising siya. Isang bangungot lang pala ang lahat. Bumangon si Noel upang uminom ng tubig sa may kusina nila. Pagkatapos ay bumalik si Noel sa pagkakatulog. Nang magising kinaumagahan, ay pumunta siya sa may tabing ilog upang kumpirmahin na wala talagang krimen ang nagaganap sa kanilang lugar. Pagkarating sa ilog, ay nakita ni Noel kung gaano ito katahimik. Mapayapa ang buong paligid sa tabi ng ilog. Bumalik si Noel sa kanila upang maganda para pumasok sa trabaho. At nang makarating sa kanyang pinagtatrabahuan, ay hindi pa rin siya nilulubayan ng kanyang napanaginipan. Bumabagabag pa rin sa kanya ang napanaginipan niya kagabi. Ngunit binaliwala ni Noel ang iniisip upang hindi nito maapektuhan ang kanyang trabaho. At buong araw niyang binabad ang sarili sa trabaho. Nang uwian na nila, ay ramdam ni Noel ang napakalakas na pintig ng kanyang puso. Hindi talaga maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit binaliwala niya lamang ito. Iniisip lamang niya na ito ay epekto lamang ng pagkakape niya, kaya bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkarating sa bahay nila, naninibago siya dahil wala ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya mas lalo lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na tuloy mapakali si Noel. Kadalasan ng mga ganitong oras ay nasa bahay na nila ang kanyang mga magulang at kapatid. Lumabas siya ng bahay at karalgal ang boses na tinawag ang pangalan ng kanyang buong pamilya. Tinanong niya ang kanyang mga kapitbahay kung sino sa kanilang nakakita ng kanyang pamilya.
Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso nang marating niya ang bahay ng tahimik niyang kapitbahay. Dito nakatira ang babaeng nakita niya sa kanyang panaginip na pumapatay ng tao. Kahit nangingibabaw ang kaba, ay kinatok niya pa rin ang pinto nito. Bumukas ito at iniluwa ang kanyang kapitbahay na hindi makabasag pinggan. Tinanong niya ito kung nakita ba nito ang kanyang pamilya. Ngunit iling lamang ang sinagot nito at sinabihan siya na puntahan ang kapitbahay nila. Nakakalabas lang ng bilibid na ang kanyang pamilyang nagpakulong bago siya pinagsarahan ng pinto. Dali-dali siyang pumunta sa sinabing bahay upang itanong ang tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit sinagot din siya nito na hindi nito nakita ang kanyang hinahanap. Hindi naniwala si Noel at sinabihan niya ito na gumaganti ito dahil pinakulong siya ng kanyang pamilya. Ngunit sinagot lamang siya nito na kahit pa makulong siya ulit, ay alam niyang wala siyang kasalanan sa pagkawala ng pamilya nito. Kaya walang nagawa si Noel. Halos mawala na si Noel ng pag-asa na makita ang kanyang pamilya. Laglag ang dalawang balikat niya na umuwi siya sa kanila at doon na siya umiyak. Habang patuloy sa pag-agos ang masaganang luha ni Noel, mula sa kanyang mga mata ay nakarinig siya ng tinig. Para bang inaakit siya ng tinig na ito. Dahan-dahan niyang sinundan ito upang makita kung sino ang nagmamay-ari ng tinig. Habang papalapit ay tila ba kilala niya kung sino ang may-ari nito. Nang matunto ni Noel ang boses, ay biglang nalamig ang kanyang buong katawan. Tila ba hindi siya makagalaw. Nais niya mang lapitan ang kanyang pamilya ay hindi niya magawa. Nakita niya kung paano pumikit ang kanyang nakababatang kapatid habang kumakanta. Na kahit iniinda na nito ang galos at sugat sa kanyang katawan, ay nakukuha pa rin itong kumanta. Ramdam na ramdam ni Noel ang hirap na dinadanas ng kanyang buong pamilya. Natauhan lamang si Noel nang tawagin siya ng isa niyang kapatid. Dali-dali siyang lumapit dito at umiiyak na tinatanong ang mga ito kung sino ang gumawa sa kanila ng ganoong klaseng krimen. Nakita niya ang kanyang ina na sobrang hirap na dahil sa pinaghalong sakit at pagod. Nakita pa niyang putol na ang mga daliri ng kanyang ina. Puno rin ng sugat ang buong katawan nito. Nalingunan din niya ang isa pa niyang kapatid na lalaki na naliligo sa sariling dugo nito at wala ng ulo. Hindi maubos-ubos ang luha ni Noel dahil nasaksiyang patay na ang isa niyang kapatid. Samantalang kanyang ina at dalawa pang kapatid ay nahihirapan na ring huminga na tila ba anumang oras ay mawawala ang mga ito. Umiiyak si Noel habang tinatanong ulit ang mga ito kung sino ba talaga ang gumawa sa kanila ng nasabing krimen. Ngunit sinabi lamang ng mga ito na umalis na siya doon at mag-report na sa mga pulis. Sinabi din sa kanya ng kanyang pamilya na mag-iingat siya at huwag magpapakita kay Lisa, ang babaeng kapitbahay nila na napakatahimik. Ang babaeng pinagtanungan niya kanina, ngunit tinuro pa nito si Carding na kagagaling lang ng bilibid kahit na wala naman itong kasalanan. Nagsisisi si Noel sa ginawang pamimintang. Gayunpaman hindi umalis si Noel sa tabi ng kanyang pamilya. Sa halip ay kinuha niyang telepono sa kanyang bulsa at tumawag ng tulong sa pulisya. Hindi pa man natatapos ni Noel ang kanyang sasabihin ay bigla siyang nasigaw sa sobrang sakit nang maramdaman niya ang matulis na bagay na tumarak sa kanyang kamay, dahilan upang malaglag ang teleponong hawak nito. Paglingon ni Noel ay nakita niyang nalilisik na mata ni Lisa. Bigla na lamang siya nitong sinugod at hindi makagalaw si Noel nang sakmalin siya nito sa leeg. Halos malagutan siya ng hininga nang maisip niya na ganito rin ang nangyari sa kanyang panaginip. Biglang naisip ni Noel ang kwintas nito at halos mapamura siya nang makita niya na wala itong kahit na anumang bagay na suot. Hindi makapaniwala si Noel na ang kanyang panaginip ay nagkakatotoo.
Kahit pa may naiiba sa eksena, halos mawala na si Noel ng hininga nang biglang humandusay sa lupa ang babae at mabilis na naligo sa sariling dugo. Doon niya nakita si Carding na may kasamang mga pulis. Nagpasalamat si Noel kay Mang Carding at sa mga pulis bago nilapitan ang buong pamilya, at halos mahimatay siya nang makitang wala ng buhay ang mga ito. Patay na ang kanyang buong pamilya. Humagulgol si Noel na tila ba isang musmos na iniwan ng magulang. Hindi matanggap ni Noel ang trahedyang nangyari sa kanyang buong pamilya. Halos araw-araw siyang walang buhay. Dumating din siya sa puntong nais niya ring tapusin ang sariling buhay upang makasama ang mga ito sa ilalim ng lupa. Dahil walang pamilya ang suspek nito sa kanilang baryo, ay walang magantihan si Noel. Simula nang mangyari ang trahedyang iyon sa kanyang pamilya, ay nawala sa matinong landas si Noel. Tuluyan ng nilamon ng galit at puot ang kanyang puso. Napapansin na rin ng kanyang mga kapitbahay ang malaking pagbabago ng binata na noon ay napakabuti, ngunit ngayon ay tila ba isang kriminal na handang ubusin ang kanilang baryo. Gayunpaman, hindi pa rin nakalimutan ni Noel na pasalamatan si Carding, dahil kung hindi ito tumawag ng tulong ay baka pati siya ay patay na rin. Si Carding din ang palaging pumipigil sa kanya upang patayin ang sarili. Hindi nagtagal ay dahan-dahang bumalik ang dating Noel. Dahil ito sa tulong ni Carding, ginabayan niya si Noel upang muli itong bumalik sa tamang landas. Labis namang nasiyahan ang baryo ng Santa Cruz nang malaman ang balitang ito. Buong Santa Cruz yata ang nagdiwang dahil nagbalik na ang Noel na nakilala nilang sobrang napakabait. Nang naghilom ang sugat sa puso ni Noel, ay sa kanya lamang binalikan ang nakaraan. Tinanong niya rin si Carding kung bakit siya nito tinulungan. Gayon ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit nakulong siya ng halos 10 taon. Tinanong niya rin ito kung paano niya nalaman ang ganong klaseng pangyayari. Nagulat si Noel nang biglang lumuhod sa harap niya si Carding at paulit-ulit na humingi ng tawad. Inamin din ni Carding ang totoo na anak niya si Lisa. Halos hindi makapaniwala si Noel sa kanyang narinig. Sinabi rin ni Carding na kaya ginawa iyon ng kanyang anak ay dahil nais nitong maipagiganti siya, lalo na sa pamilya ni Noel. Inamin din ni Carding na hindi totoo ang binibintang na kasalanan ng pamilya ni Noel. Ito ay kagagawan lamang ng kanyang anak, at dahil sa labis na pagmamahal sa anak ay inako niya ito. Sa loob lamang ng bilangguan siya namulat na labis na ang pagmamahal niya sa anak, na dumating na sa puntong kaya na nitong gumawa ng masama, at hindi daw niya maisip kung saan siya nagkulang bilang ama para magkaganon ang kanyang anak. Ngunit naisip din ito na marahil nagkaganon ang anak niya ay dahil sa kasalanan na ginawa niya sa ina nito. Inamin din ni Carding kay Noel na siya mismong bumaril sa nanay ni Lisa sa may tabing ilog. Hindi halos maproseso ni Noel ang mga inamin sa kanya ni Carding, ngunit nagawa niyang tawagan ang otoridad upang ipaalam ito. Walang imik na sumama naman si Carding. Ani pa nito ay handa na siyang magbayad sa mga kasalanang nagawa niya. Lumipas ang ilang buwan ay naiisip ni Noel ang punot dulo ng trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Hindi isang kriminal si Lisa, biktima lang din ito ng nakaraan. Naisip niya rin na nangangailangan si Lisa ng tulong upang maalis sa pagkakakulong sa nakaraan. Natanggap na rin ni Noel ang nakatitindig balahibo na nangyari sa kanyang pamilya. Dinalaw niya rin ang puntod ni Lisa upang humingi ng tawad dito. Namuhay si Noel ng tahimik at nakapag-asawa na rin siya. Lagi niyang kinikwento sa kanyang mga anak ang pangyayaring iyon. Akala ng lahat ay tahimik na ang baryo ng Santa Cruz. Ngunit isang pangyayari ang gumimbal dito. May aswang daw na pakalat-kalat sa paligid, at sobrang dami na rin ang mga patay
na natatagpuan sa may tabing ilog. Nasaksihan ng buong pamilya ni Noel kung paano patayin ng aswang ang biktima nito. Iniitak nito ang biktima pagkatapos ay kinakain kahit hilaw pa. Nakatitindig balahibo ang mga pangyayaring ito. Sa takot ni Noel na mangyari ulit ang nangyari sa kanyang pamilya noon, ay ninais nilang lisanin ang baryo ng Santa Cruz. Nang paalis na dapat sila, ay hinarang sila ng aswang. Tumakbo sila sa abot ng kanilang makakaya, ngunit sadyang mabilis ang aswang. Kinuha nitong isa sa mga anak ni Noel, kaya napahinto si Noel at ganon din ang asawa niya. Nagmamakaawa si Noel sa aswang na bitawan ng kanyang anak at siya na lang ang patayin nito. Ngunit tila ba wala itong narinig. Gamit ang matulis na kuko nito, ay nakita ni Noel na binunot nito ang mata ng kanyang anak at kinain. Nakita ni Noel na hindi lang pala isa ang aswang sa baryo nila. Marami pala ang mga ito at kinuha nito ang kanyang mga anak at asawa. Napaluhod si Noel sa lupa nang maramdaman niyang hinampas ng itak ang kanyang batok, dahilan para manghina siya at nagdilim ang buong paningin niya.